Doon sa aspetong restricted custody, let the PNP do what it needs to do. Hindi namin pakikialaman kung anong gustong gawin ng Philippine National Police. Attorney, may initial findings na po ba kayo sa ginagawa niyong investigation at kung meron ba talagang connection itong mga pulis na ito sa pagkawala ng mga sabungero? Siguro, until and unless matapos yung aming investigation, I will still keep mum on it. Pero sabihin na lang natin, targeted yung aming investigation. Alam na naman ng buong publiko yung mga pangyayari dyan. Di naman tayo bulag doon sa mga ibang kaganapan. We are aware and our creative investigation has led us to other things forward. Yung mga nagpaparamdam na rin nga sa atin na yung mga tao na gusto rin magsabi ng kanilang nalalaman. Hopefully, lumutang yung mga dapat lumutang at hopefully lalo, si alias Totoy, kung nakikinig siya sa atin ngayong gabi, is sana huwag niyang kalimutan mag-file ng admin case at siya ang susi doon sa pagsusolve ng kasong ito kung sakasakali. Pero alam niyo, attorney, ang pinaka nakakabahala dito is yung manner ng pagpatay batay nga sa kwento nitong si Totoy. Kasi sabi niya, killing me softly. May torture bago patayin at kung totoong mga pulis ang involved dito, mas nakakabahala po yun. Precisely, kaya nga hindi pwede ipagsawalang bahala na Napolcom ito eh. And let's assume na this happened roughly 4 years ago and that is relatively recent. That means kung ang police ang lifespan niya hanggang 56 years old, at 4 years ago lang ito, most likely ang mga police na involved nasa active service pa. So hindi po pwede na kung sila talaga involved dito, manatili sila sa active service, kailangan talaga may gawing aksyon kung sakasakali. Attorney, panghuli na lang po, may ugnayan na po ba kayo sa mga kamag-anak nito mga sabungero? Or at least may attempt din kayong makipag-ugnayan naman dito kay alias Totoy? We have established our own desk here. Klaro-klaro na pag-utos na tayo dito. Inaantay na lang natin yung paglapit ng iba pang mga biktima ng mga kamag-anak nito, mga sabungerong ito. I am aware that they have already approached the Department of Justice. Hopefully, sa pag-file ng kaso, kung hawak man nga ng PNP itong si alias Totoy, sabi dun sa news, at kung meron ng ibang affidavits yung mga kamag-anak na maaaring hawak na ng DOJ, huwag sanang kalimutan, iulitin ko sa lahat ng mga nasa gobyerno, huwag sanang kalimutan na i-file ang kaso sa National Police Commission at si alias Totoy mag-file dito, kasi dito talaga ang pinakalis na rota. Masyado nang matagal yung 4 na taon na nag-iinagpis ang taong bayan. We need answers. Our questions need answers and justice needs to be served. And whatever form that is, we can get it in the National Police Commission. Alright. Lahat po tayo ay naghihintay sa mga kasagutan. Maraming salamat. Napolcom Vice Chairman Rafael Calinisan. Maraming salamat po. 10 hanggang 18 tropical cyclones ang aasahan ngayong taon ayon sa Pag-asa. Bagamat hindi sing lakas ng mga nakaraang bagyo, hindi daw tayo dapat magpakakampante.